mga Dabarkads! Kumusta na naman kayo? Nandito na po yung lingkod, si Mami Travelits. Okay, bago ang lahat, binabati ko muna lahat ng aking mga subscribers. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Okay? Ngayon, ayon to kay, napanood ko kay Og Diaz, yung mga hiwalayan. Ganun din kaya ni Christopher Min, dun sa Showbiz Now na. Ang napupuna ko lang kasi lagi, nung una, 'di ba? Trending nga yung mga hiwalayan, ganyan. Galit sila una kay Dominic na kung ano pa yung naglitawan na mga may-ari ng kondo, kung sino yung ano ba 'yun? Kung ano yung trabaho niya. Kumbaga maraming binato sa kanya na isa daw siyang gay or may sugar daddy. Alam mo 'yon, wala yung sa akin kasi reaction dun sa mga video nila na all of a sudden biglang may pakabig ba. Tayo naman yung nagmamasid lang sa kanila dahil tayo kasi naniniwala dun sa mga kwento nila, yung sa mga binabalita nila. Kaya lang minsan sa mga opinion na ibinibigay nila, parang pati yung mga sumusubaybay sa kanila, nalilito na rin kung talagang alin doon ang mas pinapanigan nila or meron silang meron silang hindi pinaniniwalaan. Na umpisa pa lang binabash nila si Dom. Ngayon naman, nung nagsalita ng pakapyaw si Dom, meron siyang sinabi na, alam niyo na yun, nababasa niyo na yun ginawan pa nila ng blind item. Obvious naman, na si Bea naman talaga yung pinatutukuyin nila. Yung sinasabi nilang, para ang pangalan niya parang isda. Yung isda naman ang nakatunog ng pangalan ni Bea ay Bia. Masyado nang obvious kasi yung ginawa, itong latest nila ni Christopher Min. Binabasa ko ngayon yung mga comment ng mga followers din. At nakasubscribe din naman kasi ako doon. Masyado na nabugbog din naman yung babae na siya daw ay alam mo yun, yung manipulative, na kapag may lakad, siya yung hinihintay, matagal siyang hinihintay, ganun. Kasi minsan nangyayari talaga yung sa relasyon. Ngayon, kaya nga merong getting to know each other para malaman mo kung meron talaga yung yayakapin mo kung ano yung maganda at hindi maganda. Wag naman yung puro maganda lang kasi hindi na naman yun, healthy. Kaya nga yun, pinapanood ko sila, may pa-blind item, galit na galit sila sa girl, nauumay na daw sila. Ito pagkasabi, may sinabi pa na, ano ba naman yan? Kayong tatlo, wala, nung una, nagagalit kayo sa lalaki. Ngayon naman, dito sa babae. Ano ba talaga? Ano ba talagang gusto nyong iparating sa mga tao? Sabi niya, mayroon nagko-comment. Feeling, yung opinion din naman nila. Sa bagay, obviously naman, pagdating naman kay Nanay Christopher Min, ano naman yun sa kanya? Legit naman. Diba? Kaya lang minsan ginagawa na lang din nila ng katatawanan kasi na hindi maganda sa pakiramdam ng mga nanonood sa kanila. Ako naman, yun ang aking nire-reactionan. Dati galit nga naman sa lalaki, ngayon doon naman sa babae. Yan, kasi uso talaga ngayon ng hiwalayan. Katulad yan, sinabi ni Og Diaz na ang pagkahiwalay naman daw ngayon ay si Janine at si Paulo Abilino. Diba? Dati sila yung yung sa dirty linen ba yun? Ngayon, sila naman daw. Wala na tayong magagawa doon. Ngayon, tungkol naman dun sa engagement ring ni Catriona at saka ni Sam, obviously naman, hindi ba, pagdating mo ng bahay, eto, yung talagang ginagawa natin. Galing tayo sa labas, nakarelo, nakasingsing, di ba, nakahikaw, di ba, gawin natin, maghihilamos, lalagay sa isang tabi, bugas ang kamay, maghihilamos, matutulog. Pero meron lalagyanan yun. Minsan kasi may nangyayari, lalo tayo mga wedding ring, ganyan, nakakalimutan siyang isuot, lalo na kapag nagmamadali ka. Kasi may mga case din naman kasi na pag nasa labas ka, natatakot ka din na magsuot ng mga alahas na baka mamaya ma-hold up ka. Napaka-importante nung bagay na yon, sing-sing, wedding ring, engagement ring, supper ring. Ay, hindi pala kasama yon. Diba? So, wag nang gawing big deal yun, yung hindi mo na isuot, kaya hindi mo suot kasi hiwalay na, di ba? Makita naman natin na happy naman yung dalawa. At tingin ko naman dun sa aking pananaw magkakatuluyan yun.
Ngayon, ito naman kay kay tulad nung kay Luis, saka nung kay Jessie, 'di ba? Sabi noon hindi sila magtatagal. Nagpakasal sila. Ngayon, magpapakasal sila uli. Kaya wag tayo masyadong judgmental doon sa mga celebrity na siyempre showbiz sila. Naalala ko itong interview ni Javi Manuel Catong Redillas, 'di ba? Na nung wala pang YouTube, nung bata pa siya, kinukwento niya na kailangan meron siyang kikitain dahil noon pala yung mga sumusulat ng yung mga writer ng mga tungkol sa kanila, binibigyan pala nila yun. Para bang isulat mo isulat mo to, gawan mo ng write-up, pagkatapos pasuswelduhan mo. Panoorin niyo yung kay Javi Manuel na yung apo ni Master Henyo, interview niya kay podcast ni Javi Manuel, si Atong Rodillas. Kay Atong, yun na kahit na lang, kahit di mo bayaran tong mga writer, talagang nag-YouTube sila kasi sa YouTube kumikita din ng bukod. Alam natin yan, pare-pareho, di ba? So, yun yung mga usapang hiwalayan pa rin ba? Engagement ba? Yung getting married, di ba? Pag merong kasing, ganoon tayo pag merong nagkaroon ng engagement, katulad si E.A. de Guzman, tsaka si Shaira, di ba? Nalaman lang natin na engaged sila, kala natin to lang, nung lang, sa unang hirit lang. Yung pala, 2021 pa, December 25. Doon nag-engage na. Pero hindi agad nila sinabi. Diba? Hindi nila ipinakita. Bakit? Gusto nga nila maging private o tahimik lang. Ngayon talagang sinabi ni EA na ready na daw si Shaira. Si Shaira mismo nagsabi na kapag ready siya, yung pala nila ina-announce. After 3 years, ready na si Shaira. So, ngayon pa lang nila sinabi, bagamat 3 years ago na silang engaged. Diba? Tapos almost 10 years muna silang naging mag-on. Tapos nag-engage. Ngayon, sana, wag mauwi sa hiwalaya. Pero sa tingin sa dalawa, okay naman sila dahil alam nila yung ng bawat isa. Yun! Diba? Marami tayong chika ngayon. So, hanggang doon na lang muna. Puntahan nyo si Javi Manuel. Okay, hanggang doon na lang muna aking ipaglilingkod sa inyo. At ito ang inyong lingkod, si Mami Travelits. Pindot na lang po ang notification bell para po kayo ay ma-update din sa aking mga chika sa inyo. Okay, that's all for now. Bye!